Nagkakahalaga ng higit 73 million pesos ang na-disallow ng Commission on Audit sa Office of the Vice President noong huling quarter ng taong 2022. Ito ang inihayag ni Sailene May del Campo, State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO sa kanyang pag-upo sa witness stand ngayong araw. Iginiit ng State Auditor na hindi compliant ang activities ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa dapat paggamitan ng confidential funds batay sa Joint Circular 2015-01 ng COA at ng Department of Budget and Management. Please read for the record, Madam Witness. Ano yung sinasabing pinaggamitan ng confidential funds? Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila. December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Meron din po Compliant ba to sa listahan? based po sa joint circular, hindi po ito nakasama dun sa mga activities po under 4.8 kung saan pwedeng gamitin ng confidential fund. At itong binasa mo, tree planting, Christmas, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Ayon kay Del Campo, hindi na ipakita ng OVP ang partikular na accomplishment gaya ng pagkakaaresto ng target o nakuhang impormasyon na magbibigay katwiran sa sinasabing payment of rewards na pinaggamitan nila ng pondo. Dagdag niya na na-disallow o pinababalik sa gobyerno ang halagang ginamit sa mga nabanggit na aktibidad dahil ang cash advance ay para sa December 21 hanggang December 31, 2022. Ngunit ang mga isinumiteng aktibidad ay nagsimula noong December 13 hanggang December 18 kung kailan wala pa ang pondo para rito. Paliwanag ng State Auditor, sa ilalim ng Joint Circular, hindi maaaring gamitin for reimbursement ang confidential funds, kaya hindi posibleng gamitin ang perang na-release ng December 21 para i-reimburse ang naunang pinagkagastusan. Dahil dito, kinumpirman Del Campo ang pag-issue ng Notice of Disallowance sa OVP na nagkakahalaga ng 73,287,000 pesos na binubuo ng payment for rewards na higit 69 million pesos at ang 3.5 million pesos para naman sa tables, chairs, desktop computers at printers na bigong mas specify ng OVP na gagamitin para sa confidential operations gaya ng hinihingi ng item 4.8.4 ng circular. Bukod dito, wala rin umanong isinumiteng sales invoice sa official receipts ang tanggapan ni VP Sara para patunayan ang pagbili ng mga kagamitang ito. Pagdating naman sa first hanggang third quarter ng 2023 na liquidation reports ng OVP, sinabi ni Del Campo na maraming acknowledgement receipts ang nakatala para sa purchase of supplies o medical and food aid. Ngunit walang kalakip na mga resibo o dokumento para patunayan kung saan talaga ginamit ang pondo. Ayon kay Del Campo, ang isinumite ng OVP ay mga Protective Intelligence Operations Reports bilang proof of success. Ngunit ipinaliwanag niya na ang pagbabayad ng pabuya ay dapat suportahan ng mga dokumentong nagpapatunay ng success dahil aniya ang nakasaad lamang sa mga report ng tanggapan ng Vice Presidente ay no untoward incident na ayon sa auditor ay hindi sapat na basehan para sa payment of rewards. Bakit naman naka-disallowed itong expense na to? Gaya po yung sa provision and medical and food aid, based on this acknowledgement receipts po, hindi po ma-ascertain kung this is really given for the purchase of supplies, kaya nanghingi po ako ng additional documents po. Kaugnay nito, prinisenta ng prosecution ngayong araw sa paglilitis ang acknowledgement receipts na umano'y recipients ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang dito sina Ralph Josh Bacon, Anong Pauco, Hart Santiago, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr. at Diane Maple Lapid. Kasama rin sa inilabas na acknowledgement receipts ang nagngangalang Beverly Claire Pampano, Matthew Queso, Nova Santos, Sala Kasim, Renan Piatos, Xiaomi Ocho, Jay Camote, Miggy Mango, Kokoy Villamin, Contis Conor Adrian, Hanilet Camille C.,
Christine Applegate Estrada at Denise Tanya Escudero. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.